Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching and listening all over the world. Ito po ang Politica All the Way with Jojo A. I'm very excited, especially now sa ating pong guest because tapos na po lahat ng eleksyon, no? Tapos na ang campaigning, tapos na ang gulo. It's now time to focus. Ngayon, ang isa pong kasama natin is one of my lineup senators, no, na I wished won. Pero siyempre, kanya-kanyang destiny at kanya-kanyang oras, no. Andito po siya ngayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Siya po ay isang labor lawyer, activist, public speaker. Yan, one of our feisty lawyers. Etong guest natin ngayon, mga kasama, ano po 'to tawag dito, macho to. Macho sa looks, sa pag-iisip at sa puso, especially pagdating sa public service. And wow, I'm just really very excited today. Huwag na po natin patagalin. He just garnered recently 6.3 million votes sa senatorial race sa Partido Lakas ng Masa ng Pilipinas. Let's all welcome Attorney Luke Espiritu. Jojo A, yes. Thank you for inviting me. Thank you kasi alam mo, excited din ako. Nakikita lang kita nung bata pa ako sa That's Entertainment. Ganun ba? Oo. Tapos excited ako. Pagkakita ko sa'yo sa personal, parang hindi ka tumanda. Parang mas matanda pa rin ako sa'yo. Samantalang kuyang-kuya kita nung nanonood ako sa'yo sa That's Entertainment. Parang pareho naman tayo kasi ako naman, hindi ako nag-ahit. Mag-aahit na dapat ako, Sen Luke, pare ko. Kaya lang, nung sinabi ko, si Attorney Luke ba? Senator Luke ba? Hindi na muna mag-ahit para pareho tayong dating. Ganun ba? Yan ang the epitome of macho guapito. Yan. Medyo maraming magagalit sa aking mga supporter niyan. Pag sinabi ko, tama, macho. Negative ang connotation sa amin ng macho. Ganun ba? Bakit? Macho rin. Hindi, dahil sa, alam mo yan, misogynist, mga ganyan. Ganun ba? Tawag doon, macho. Hindi, macho rin sa sambayan ng Pilipino. Yan, pwede na. Tayo sumusunod sa mga gusto at tama lang sa mga panlasa ng masa. Yes. Yan, diba? No, but again, on a serious note, I'm an admirer of your ways and means, your body of work pagdating sa ng mga issues. And precisely kaya nga naging from 3 million yata last election, you garnered now 6.3. That is medyo nadagdag bawas tayo doon. 6.4 kasi, Jojo A. Ganun ba? 6.4. Sorry. Ito nakasulat, pero alam ko lang talagang tumaas, di ba? Tumaas pa talaga na more than 100%, no? Yes, so let's talk about muna on the whole. What did you think of the election, tong last election natin? Yung elections natin, it showed na marami na ring galit sa dynasties. Ayaw natin sa mga artista. Pasensya na, Jojo A. Hindi. Alam kung galing ka sa industry na yan, pero at the time na ang mga artista talagang yung parang classical age ng entertainment. Sa entertainment lang talaga. So maraming mga dynasties na hindi nakabalik sa pwesto. Halimbawa, yung mga nandyan sa Las Piñas, bago ko yung kanilang inelect. Tapos yung mga artista na tumatakbo sa senador ay hindi na rin na-elect. So, nagmamature ang mga botante. At yung mga bago, yung mga kahit first-time voters, ayaw na nila ng mga big names, mga established names. So, ang daming botong na-garner ng mga labor leaders, mass movement leaders, may mga mangingisda, leader kababaihan, compared sa kung tumakbo sila like several elections ago. So ngayon, fairly, it was a fair elections? I cannot say kasi. I always assume, dahil sa ating political system at saka yung ating, ang nangyayari, kung political conditions natin, I will always assume that elections in our country would be a subject to manipulation by the powerful. So I will never say na clean elections yan. At all levels. So sabihin natin sa automated elections ba, sa mga voting counting machines ba, or doon sa pag-conduct ng elections sa local areas, wala bang vote buying dyan? I'm sure there is. I'm sure may pananakot, may pagpatay. I just know it by being familiar with Philippine society run by the dynasties. Na ang eleksyon natin ay held hostage
ng kanilang manipulation. So it's safe to say now, with what you said, basing on what you said, premising on what you said, ibig sabihin nun, medyo yung anti-dynasty na pinaglalaban mo, medyo umuusad na, no? Oo naman, nakikita naman natin, may mga palpable results siya. Right. Lalong-lalo na doon sa mga votes na nakuha ng mga mass movement leaders. 3 million votes, 4 million votes for yung unang takbo ng mga leader mangingisda, leader magsasaka, leader manggagawa. It is huge. It is a statement in itself. 'Di ba? Tapos yung mga simpleng sikat, hindi na ubra ngayon na simpleng sikat ka lang galing ka sa showbiz. Mananalo ka. Pero alam mo, Jojo, isa rin sa excited ako kasi kilala ka na magaling sumayaw. Ang gusto ko sanang mangyari ay turuan mo ng bagong dance step si Bong Revilla. Kung naturuan mo siya ng bagong dance step, baka lumusot ka Yun nga, sabi nga nila siya mo, in fairness mo, kaibigan ko naman yan. Sabi nga nung ibang mga, dapat yata si Jojo nagturo ng dance step na bago Oo. Akala ko pa man din, sasabihin mo, alam ko pa man din ikaw pwede rin sa ganun dahil alam ko sumasayaw ka rin turuan mo na lang sila. Tapos si Ipe, hindi ko nagustuhan yung kanyang budots. Ganun ba? Oo, dapat naging consultant ka dun Hindi naging epektibo. Hindi naging epektibo. Yung dance hindi. Pero siguro, well, for one, I think parang katulad na lang sinabi mo rin kanina, parang parang yung pinanggagalingan yata ng ibang senador, like for instance, si Philip Salvador, is also a good friend of mine. Parang ang naging anchor ng kanilang campaign is mostly si Digong, si President Duterte. Parang they failed yata to it was one of the failures of their campaign is to let people know what their yung anong kanilang plataforma, what they're there for, what they're going to do. So parang naging anchor to bring him home. Parang ganun or is it social media? No. I do not know. I think tama ka doon. They were banking on the black votes ng Mindanao. Kasi ang Duterte, pro-Duterte support ay mostly galing sa Mindanao area. Nakita rin natin sa election yan. That kind of a black voting elected the likes of Marcoleta. I remember Marcoleta during the last elections, 2022, realized that his numbers were not going up. He withdrew from the senatorial elections. But right now, because of that Duterte factor, at yung black voting for PDP Laban, ibig sabihin yung entire PDP Laban slate ang bobotohin, nakapasok siya ngayon sa Senado. So I think yung mga ibang mga kandidato rin sa PDP Laban, yan din ang kanilang inaasahan. Kaya magsasabi talaga yan ng bring PRRD home as their only platform. Kasi yun ang makaka-resonate for them doon sa mga diehard Duterte supporters. O kaya sa mga mass base ng mga Duterte sa buong Pilipinas. Talagang yung ikaw, what were you thinking na, kasi coming from the last election now here, no? Was it the same formula for you? I mean, no, it was last elections medyo na catapult lang tayo into the limelight because of that SMNI debates. Which was really a surprise for me na kung ano yung naging reaction doon. At ang nagdala sa atin doon ay ang pink wave ng 2022. Kumbaga yung ang nangyari sa debate na yon, ang naging parang na-inspire in order to move and support me were the Leni Robredo supporters. And they supported me on the ground na sila ang nag-house to house, sinasama nila ako sa house to house. Not all. Well, not all kasi may mga senatorial candidates naman under Leni Robredo Pero ngayon talaga, it is a combination of our mass movement politics at also pinapalakas din natin ang suporta natin doon sa the same forces na lumabas nung 2022 mula sa pink wave. And at the same time, we also attach ourselves to real and actual struggles ng mga komunidad. Medyo sa tingin ko, mas organized ang ginawa namin ngayong campaign compared to 2022. Would you consider running under maybe a bigger party this next time, or maybe coalesce with a? I don't only consider. I think that's a necessity. The only reason kung bakit hindi ngayon ay dahil hindi naman nag-unite
ang mga opposition forces and create a bigger coalition. But of course, I will not run under Marcos or Duterte. Alam naman ng mga tao na wala naman akong kinikilingan dun sa dalawang nag-uumpugang higante na galing sa political dynasty. In fact, I wanna destroy all political dynasties. I think the Duterte supporters, they don't realize that I guess I am enemy to your poon. Because umaabot na yan ng kulto na yung pag-worship kay Duterte. I'm an enemy to your poon. I'm also an enemy to Apo Lakay's children. Diba? At the same time, the reason is because dynasty sila. Base ako What sa... have you had a chance to, Sen. Luke, Attorney Luke, have you had a chance to sit down with, like, say, both Digong and BBM? Have you sat no. down with them at one point? I'm too insignificant for them. Huh? Before. Really? Before. Before. Yes, of course. So, bakit naman sila makikiupo sa akin? Mawawala na lamanan sila ng dignidad ng kanilang powerful families, di ba? Who is this guy? He's nothing. In fact, that same sentiment is still being echoed by the DDS. Who you? Di ba? Hindi ka, itaga mo sa bato. Hindi ka mananalo. 6 million votes is not a small thing. It's not a small feat. I would add 6.4 without 6.4 money and million. machinery, relatively speaking, ay based lang sa articulation natin ng mga issues at support ng mga kabataan. That's not insignificant. Even the 3.4 is not insignificant because I knew yung 3.4 na yan in 2022. Yan ay hindi condition-bound sa elections lang na yun. Yan yung bumoto sa akin dahil napakinggan ang mga plataforma natin, panindigan natin. And alam kong mababalikan ko yun. May balik yun. Permanenteng support yun. That's right. It's unlike yung Trapo support. Halimbawa, ako tumakbo ako bilang PDP laban. I'm just banking on the black voting ng Duterte forces. Kahit na 10 milyon na makuha ko ngayon, hindi ako makakasigurado na kapag tumakbo kung 2028, it's the same type of vote that I'll get or I could build on that vote. It's specific only to that elections. Kasi hindi naman sila bumoto sa iyo dahil naniwala sila sa prinsipyo mo eh. Hindi naman sila bumoto sa iyo dahil napakinggan nila ang plataforma mo. Walang return yon, walang balik yon. So I knew even in 2022 that 3.4 I could build upon that and actually increase it. That's right. So may balik yun eh. So itong 6.4 I know na hindi yan condition bound for the 2025 elections only. These are the forces na na-convince dun sa atin anti-dynasty na tindig at pinaglalaban. At naniniwala na ang laban na ito ay shared na laban and yan ay may balik. Mababalikan mo yon. Forces yon na kikilos. Boboto man or magkakaroon ng political action in one form or another. And you're not beholden to any powers that be. Yun ang maganda. You did it alone. Ikaw yung at the forefront. Wala kang sinandalan na kumbaga wala kang ninong-ninungan. Yes, Di ba yun ang importante? You're a man all your own. Ika nga nung aking boss dati. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Alam mo, yun naman ang nagtataka ako dun sa yun ang nakikita ko. I think some of I don't know if you'd agree with me, Sen. Luke, no? Most of our politicians now, masyado silang high-strung na hindi nila nakikita yung mga, parang, I do not know kung may takot sila sa mga nagsisimula na para magaling to, huwag na nating pansinin to, ganyan. Hindi nila alam, in doing so, in getting those who are like, for instance, you, na sinasabi mo, sino ba naman ako para hindi nila alam if they get somebody like you na magaling and then i-harness din nila na somehow you will be part of the success that you will have. Di ba? Ini-encourage mo sila, hindi, kasi Jojoy. alam mo kung bakit? Kasi doon ako lang nakikita ko yung mga leaders talaga. A leader should be one who is able to delegate. Not just delegate, but harness people around you. Alam mo dyan ko gusto yung boss ko noon, si Ed Salcita before. Hindi siya, yung ibang nakikita ko mga tao kasi, pag nakita nila na, uy, magaling tong batang ito, wag mo kunin yan, baka unahan pa tayo dito. May mga tao na magagaling leaders na kunin mo yan. Kahit mas magaling yung bata, kunin mo yan. Hindi, baka mas maganda. Hindi, okay yan. Bring him in. Dapat ganun ang attitude. Yun ang nakikita ko kasi mga with
personalities like you, dapat kunin mo lahat yan eh. Dapat inclusive pa. Galing ba yan? Sige, tingnan ko nga. Di ba? Anyway. Pero simple cost-benefit analysis lang yan eh. Oh. Siyempre, titingnan nila. Yung kakausapin ba natin, insignificant pa yan. Oo. O wala yung maambag sa atin. Pero kapag meron naman, I'm pretty sure. Oo. Kasi politiko yan eh. Oo. Hindi, pero Diba? sila, ang tinitignan nila siguro is para bang, kunin pa yan, pero bandang huli, baka kagatin tayo niya. May mga ganon eh. Di ba na? Mangyayari yan kung si Duterte ang mag-iisip. At saka si Marcos. Ganon ba? Tamang behavior yan. Oo, for them. yun naman ang akin. Siguro baka, kaya siguro hindi ako politiko. I'm too much of a trusting guy. You know? Okay. But to me, it doesn't matter eh. Pagka Marcos forces at saka Duterte forces, tamang analysis yan, boy. Tama yan. Kasi ako, hanggang end result ako, basta maganda, kahit wala sa akin, basta sa inyo lang, walang problema yan. Walang But anyway, yung composition, Sir Luke, nung ano natin, Attorney Luke, composition of the newly elected senators, ano ang iyong pananaw dyan? Some are saying na, ano ba ito? Is it a good group? Is it a bad group for the Dutertes? Is it a good group for the Marcoses, for the administration? Okay. How does it look for you? So, para sa akin, si Risa Ontiveros na siyang inaasahan natin pagdating sa mga progressive na mga causes. Magaling yan, si At Risa. pagdating sa anti-corruption, syempre. Nadagdagan siya ngayon ng Bam and Kiko. At least, di ba? At dati, Risa Ontiveros lang yan ang maasahan natin. Pero all the rest, whether yan ay magiging Marcos or Duterte, it really depends more on yung conditions ngayon. Kasi ngayon ay 3 years na, ang last 3 years na ng term ni Bongbong Marcos eh. So parati naman sa Philippine politics, pagka ganyan, magkakaroon na ng realignment. Ang reason dyan ay dahil patapos na itong presidenteng ito eh. Kung sinong kalaban nito, ay baka kailangan na natin makipagkaibigan. Unless na kapag itong presidenteng to ay medyo meron pa ring power even at the end of his or her term. So, it is still beneficial to them. Kasi trapo consideration yan, Jojo eh. Traditional politics yan eh. So, kung wala, magre-realign na yan dun sa mas viable na magkakaroon ng power sa 2028. And sa ngayon, ang ibig sabihin yan, mas ang realignment kay Duterte, mas nangyayari. So, ikaw ngayon, senador ka. Senator judge ka. So, si Sara Duterte yung sinasalang for impeachment. Kasi ang impeachment, it is a political process. Kahit gaano pa kadaming ebidensya, kahit matindi pa ang mga testimonial evidence against her, at the end of the day, ang boboto dyan mga senator judge. Mga senator judge yan, mag-iisip, ito bang aking gagawin ay tataya ako kay Marcos at iko-convict ko siya? In 3 years, tapos na si Marcos. Si BBM. Ito naman, ito ang tatakbo. Tapos malaki rin naman ang Duterte forces. So, ganun ang mga konsiderasyon yan. Kaya kung yun ang pag-iisipan natin, malaki... Siya ba ang tatakbo o si Senator Bongo daw? Hindi natin alam. Mag-aaway sila. Ganun ba? Oo, mag-aaway sila. O baka naman ma-encourage si Senator Bongo. Kasi 27 million siya Sabi naman ni Sara, 32 million ako. Tumahimik ka dyan. Pero diba? hati daw yan eh. Oo, hati daw yan. Sila eh. Di ba? For BBM. Buyuin natin si Senator Bongo. Senator Bongo, takbo ka na. Ganun ba? Mas gusto mo ba si SBG kaysa kay Sara? Para magbanggaan sila. Di ba? Alam mo, Senator Bongo, tingin ko mas makakuha ka na. Mensahe kay Senator Bongo, takbo ka, pare. Takbo ka. Mas mananalo ka dyan. Aniwala ka sa akin. Yan naman, nandito tayo sa... Senator Bongo, talaga. Gano'n, ha? Takbo ka. Ano ko naman, well, that's coming from you. Ikaw yung nasa grassroots kahit sabihin talaga. mo pa, gusto mo yung headline, ha? Luke Espiritu urges Senator Bongo to run against Sara Duterte in 2028. Gano'n ba? Luluhod ako sa kanya, tapos Talaga, sasambahin ko siya. Gagawa ko ng kulto para sa kanya. Pangkontra doon sa kulto ni Rodrigo Duterte. Baka sabihin naman sa'yo ni VP Sara, walang malasakit sa akin itong si ano. Sino? Si Sen Luke. Kasi malasakit. Malasakit center, di ba? Wala akong malasakit kay VP Sara, ganun ba yun? Pero let's talk about the dynasty of the Dutertes,
have you had a chance to, well, hindi ka ba nakakainitan nung magkakapatid? Kasi you're very vocal. I've seen some of your, Sen Luke, you have you have the balls to actually to really talagang very vocal ka against the Dutertes, including the children, Baste, Pulong, lahat. Alam mo yung sinasabi Sana, mo, Jojo A, na ayaw nilang pansinin kasi ayaw nilang maging maging generous sa mga iba, diba? Actually applicable dito. Kasi kapag pinansin nila ako, magiging generous sila sa akin. Bibigyan nila ako ng clout. Diba? So, kasi lalakas ka syempre, masyado. high and mighty Duterte ako diba? Duterte, kami ang Diyos ng Davao. At dahil nagiging kulto na nga yan, Diyos ng buong Pilipinas. Diba? Ako nga, ang gusto kong mangyari kung naging senador ako, magpapanukala ako. Gawin na nating Panginoon si Rodrigo. Gawa na tayo ng state religion. Anyway, sino naman si Luke Espiritu compared sa kanila? If they do that, at pansinin nila ako, benefit sa akin yon. Di ba? Kung ginawa nila nung eleksyon yun, di ba? Di sana senador na ako. Senador ka na. Oo, It subukan would nila. have worked for you. Oo, subukan nilang pasikatin ako. Di okay lang sa akin. Yun yung kanilang rason dyan. Na kahit anong gawin nito, gusto nilang i-imagine sa kanilang utak, wala yan, insignifikante yan. Okay. 3.4 lang yung boto niyan. O ngayon 6.4. O tirahin ko sila ngayon. Wala yan, insignifikante yan. 6.4 lang yan. Pagdating siguro ng 10 milyon ng boto, teka. Medyo baka kailangan na natin, pare. Kailangan na natin pansinin yan. So it's all about clout and votes. Yes, oh. At the end of the day. No? Oh, siguro pagka, alam mo. Pero meron din yan. Kung ako sa kanila, di ba? Huwag na nila hintayin. Give me the clout, ha? Huwag nyo lang hintayin kasi makawawaya, di ba? Lumaki pa to. Correct. But in the same manner, are you open to the administration? Like, for instance, the Marcoses will say, open. Like, sige, let's harness what Attorney Luke wants. You're very close to the masses, yung problema ng manggagawa, nandyan ka sa baba, sa grassroots. You get to talk to them on the level na yan, nakakainuman natin sila, nakakayusi-yusihan mo sa gilid. To work with the Marcoses, Oo, ganyan. gano'n. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Alam mo, hindi naman ako hardline, Jojo. Alam mo, under the conditions na ganito, kailangan si Bongbong Marcos will appear on live TV at maghihingi ng sorry sa ginawa ng kanyang tatay at sasabihin niya ang tatay niya, naging diktador siya, tsaka naging plunderer siya. Isasauli namin yung ninakaw ng aking tatay at ako talagang babaguhin ko na ang aking pagpapalakad at hindi ako magiging tulad ng tatay ko. Okay sa akin. Okay Susuportahan ko siya. Ganun ba? Okay na sa akin yan. That's Both what it parties takes. ba yun? Oo, Both Dutertes and the Marcoses? Ganun talaga ka-hard stance kang ano mo, ha? Hindi gagawin nila Sara yun eh. Di ba? Kasi nakasandig ngayon yung kanilang power dun sa tatay eh. Baka possible pa si Noel Duterte. Diba? Pagka si Noel Duterte, hindi mo ba kilala si Noel Duterte? Hindi. Pamangkin ni Rodrigo, yun lang yung matinong Duterte. Ganun ba? Yes, hindi naman ako hardline sa Duterte. Basta si Noel Duterte. For first time pala nilang tama pala yung the first Noel. Kasi unang-una sa kanila. Matinong Duterte first yun. Noel Duterte. Talaga? Oo. So you know him. Hindi, babae siya. Noel. N-U-E-L-L-E. Okay. Yan ang matinong Duterte. Okay. Well, that's good. So there's still hope pala. Okay na sa akin ang Duterte dynasty basta si Noel Duterte ang mayor ng Davao. Pero alam mo, ang daming ang daming natibag no? Miski even ito si Governor Gwen Garcia daw ng Cebu. Pero gawa ng Duterte factor 'yan. Okay. Ang mga dynasties na kumiling kay Marcos, lalong-lalo na sa issue ng impeachment, ay gumalaw ang mga Duterte supporters to unseat them. So, si Gwen Garcia nga ng Cebu, yung mga Velasco ng Marinduque, and yung mga na-elect ay yung mga kumiling sa kay Duterte. Kaya nga it also consolidated yung Duterte forces itong election nito.
And Bongbong Marcos should already be scared right now. Dahil ang Duterte forces ay nagko-consolidate. Kaya ito rin ang panahon na ang lahat ng mga opposition sa both Marcos at saka kay Duterte will really take it seriously na ang threat for 2028 ay bumalik ang Duterte dynasty sa power and kung ano ang consequences niyan sa atin if that happens. Diba? So, kailangan mag-usap ng lahat ng mga opposition forces. So ano talaga yan, short of saying, yung win ng mga is a show of force of Duterte still. Yes, It's pero may mga evident. dynasties din naman na natibag. Hindi naman natibag na wala yung mga member ng dynasty nila na tumakbo for certain position na hindi naman because of the Duterte forces. Like for example, sa Las Piñas, hindi nanalo si Cynthia Villar. Pero nanalo si Camille. Si Camille, gano'n naman eh. Hindi naman wash out talaga. Hindi naman lahat. So, alimbawa, si Bong Revilla hindi nanalo, pero the Revilla family members, they are still in Cavite. Nanalo pa rin sila. So, halo rin, Duterte forces, anti-dynasty sentiment. Meron din naman na hindi Duterte. Pero dahil sa anti-dynasty sentiment, talagang they were voted out of office. So itong impeachment na to is very important, no? I mean, one of the hottest issues pala of the day. Now, it's very important also for the administration na kailangan they should get the numbers. That's what they're saying. Kung si Marcos ka, kailangan na makakakuha ka ng numero. Pero kailangan mo rin iisipin na medyo mahirap sa panahon ngayon na mawawala ka na in 3 years at paano kapag tumaya sila sa'yo? Nakita naman ng mga politicians natin, di ba? Mga tumakbo sa local na doon sa areas na strong ang Duterte support na mawawalan ka sa pwesto kapag hindi ka bumoto nang naayon sa interest ng pamilya Duterte. That's the sad reality in Philippine politics right now. For me, Duterte really represents the peak form, the highest level of dynastic politics. Dynastic politics, ano ba ang features niya? Not even the Marcoses ang nakakuha ng peak form ng dynastic rule. Kasi ang Duterte, ang rule ng dynasty, unang-una, yan ay violent rule. Sa mga local areas, tinatakot nila yung mga ayaw sa kanila, di ba? Yung mga contras partidos. And the Duterte regime has been the perfection of the use of violence in a systematic way with the use of state forces para to dish out violence against populations. So, peak level siya. And another thing is, ang dynastic rule will not rely on issues, will not rely on platforms. It relies simply on personality. The worship of the person, of the candidate, of the dynastic leader. And right now, the Duterte forces, they just simply worship Rodrigo Duterte, like a cult leader. So it is really a manifestation of the worst types of our politics. So, yan dahil yan ang perfection ng dynasty, at yan ngayon ang nagmamanifest sa atin, if the Duterte bumalik yan sa kapangyarihan, all the bad things that we can say about Philippine politics, yan ang magiging rule sa politika. Killings, impunity, worship of persons, one man, there's no platforms, nothing will be talked about in terms of issues, the solutions to our problems, everything will just about be the power of Duterte and keeping him there. So, ngayon na hindi si former President Digong is in The Hague, pwede pa rin bang na-lessen ba yung kanilang kumbaga wala siya dito, ang presence niya wala rito eh. Of course, naandun pa rin. Yung power niya ba over everyone? Is it the same or paano ba yung paano magiging nag-change ba yung dynamics ng pagdating dahil na-elevate na siya into a god, into a cult leader. Hindi, I'm not really joking. Talagang ang behavior ng support sa kanya umaabot na sa kulto levels. Kung si Kibuloy ay appointed son of God lang, mas mahina siya. Ito God eh. I mean, this is even historical kasi may historical precedents yan. Di ba sa Rome, ang mga emperor nila, i-elevate nila into gods. Godship. Diba? Gods. Kasi kapag sobrang
alam mo yun, sobrang powerful ka, Oo. ganun talagang tingin sa'yo. Si Apo Lakay nga, di ba? Ginagawa ring Diyos, di ba? So, naabot niya na yung God-like status. So, in that sense, malaki ang kanyang power. Pero actual power in directing, hindi ko lang alam. Because a lot of yung direction ay pwede namang gawin ng kanyang mga anak. Pero yun pa yung kanyang yung kanyang power, yung control niya over the minds of many. Well, gawa rin siguro ng lakas ng kanyang troll farms for several years na binubugbog ang masang Pilipino about how good he is, how justified is the war on drugs. Okay. So, walang ibang consciousness na na-create yan for generations of Filipino except that Tatay Digong is the best president. So, ganun at ganun, ibugbugin mo ng bugbugin ang masang Pilipinong ganyan, di ganyan nang isipin. Ito, midterm na nga tayo, Sen. Luke, no? Attorney Luke. Ito naman, I want to go to the Marcoses, the president, BBM, no? What does he need to do now? If you were him, what would you do to make it right for at least? Really, ganun ang premise mo. What if I was him? Ay, sasabihin ko nga sa'yo, I'll go in front of the cameras, speak to the Filipino people, and say, I'm sorry for the 20-year dictatorship of my father, for all Pero those isn't it too late victims of for human that? rights. Pagka ngayon pa niya sinabi yun. Ha? Attorney Luke? Hindi. Oo, pagka ganun sinasabi ko sa'yo, Jojo A. Pagka sinabi niya, sasabihin ko na, BBM tayo! BBM tayo! Ayos yan! Ayos na si BBM sa akin. Okay, so ganun muna. Okay, apart from that, sorry. So I just cut you there lang. But again, sorry. Sige, so yun ang gagawin. Oo, kailangan niyang i-reverse ang historical crime ng kanyang pamilya at ibalik ang yaman na kinulimbat ng kanyang pamilya. Kung ako siya, kung ako siya. So yung 20 pesos na pagbaba ng bigas agad, hindi pa rin yun sapat. Wala pa rin yun. Hindi naman kasi sustainable yun eh. Kasi kapag... gusto mo isang bagsakan talaga na... Pag binagsak mo ng 20 pesos ang bigas, fundamentally, yung farmers ay hindi mo naman sinusuportahan. Pinapabayaan pa rin ng farmers. Actually, tapos wala namang, ang land reform law natin hindi properly implemented. Nasa control pa rin ng mga landlords yung mga lupain. Wala ring support pagdating sa abono, sa seedling sa mga farmers. Walang investment pagdating sa agrikultura. Ang mga lupain natin ay naku-convert into malls and subdivision. So, paano mawawala kagad ang food sovereignty mo? So yung buong reasons kung bakit mataas ang presyo ng bigas, hindi mo naman sinulba. Ang ginawa mo lang ay bumili ka ng bigas at binenta mo sa 20 pesos para magpapogi ka. You cannot sustain that, di ba? Kasi yung root cause kung bakit mataas ang presyo ng bigas. So, cosmetic lang yung ginawa mo. Cosmetic solution lang yan eh. Cosmetic. So, alam din ng mga tao yan eh. Alam din nila yan na cosmetic lang yan. Pero if you go around at binago mo polisiya mo, ni-reverse mo ang policy mo in favor of the big business and billionaires and umampi ka ngayon sa mga magsasaka, dinistribute mo sa kanilang lupa ang lahat ng backlog ng mga Department of Agrarian Reform, backlog nila sa pagdidistribute, pag-i-install, kinampihan mo sila kontra doon sa mga gustong mang-agaw ng kanilang lupa, sinuportahan mo ang magsasaka, binigyan mo ng support sa pamamagitan ng subsidies, tapos inasistihan mo pa sila sa kanilang pagmamarket ng kanilang mga produkto, lahat ng mga pagbabago sa sistema ang gagawin mo, baka pa. Baka gawin mo. Pero ewan ko lang kung merong ganyan sa history, Jojo A. Yung sinasabi ko, at least narinig ni BBM at ng mga tao niya kung anong dapat gawin. At ito, Jojo A. At ito, Sinasabi mo. Itaas niya ang sahod. Kasi ang sahod natin hindi nakabubuhay. Itaas niya ang sahod. Huwag siya makinig dun sa kanyang mga billionaire friends. Sino ba ang dole natin? Friends. That will fall under the dole, di ba? Hindi, nasa Senado na, tsaka Kongreso Okay. Nagkaroon ng legislative wage increase ang Senado na 100 pesos, ang House of Representatives 200 naman yung kanila, na lumagpas na sa committee level. Ang gawin niya, i-certify niya sa urgent yon. Yung 200 pesos wage increase nung House of Representatives,
para mapasa na sa third reading, magkakaroon ng bicameral conference committee. Ano sila. Tapos bumulong na rin siya doon sa mga... But can you not make it as an executive order? Just like that? Just to Pwede make rin naman pagdating para mas sa... mabilis, di ba? Pwede rin naman pagdating sa mga regional wage board. Di ba? Huwag yung mga tagti-30 pesos na increase. Huwag yung mga ganyan. Dapat yung... Lalo lang magagalit ang tao sa iyo. Para binigyan mo, bigyan ka lang namin. Di ba? Lalo lang magagalit correct, palliative Makikita rin naman yan. Yung talagang honest to goodness. Na gusto mo naman mabuhay ang manggagawa. That's right. So may sa magsasaka ka na, may sa manggagawa ka. Sige, dagdagan mo na rin. Sana tanggalin na lang yung tawag dito, yung bang dapat lahat na lang standardized buong Pilipinas. Tanggalin yung regional may tawag. yung regional wage board. So ang gawin niya, isa na lang, di ba? mag-pass siya ng legislation sa Philippine Congress, certified as urgent, tanggalin yung regional wage board, magpasa ng living wage law, tapos gawing national ang determination ng wage sa buong Pilipinas. Para ano rin, di ba? Yung ibang nandito, pwede na lang bumalik na lang sila sa lugar na mas malapit sila sa pamilya nila. The same, alam mo, Jojo, para akong nangangarap na tuloy na gawing consultant na lang ni Bongbong Marcos. Parang ang sarap magbigay ng recommendation. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Meron tayo ditong IQ, kulang yung oras natin. You should come back, Attorney Luke, ha? Okay. Ano tayo, Sen, one of these days. But I'd like to read to you some of the internet questions. Galing kay Jane Dula. Sabi niya, hanggang ngayon, Sir Luke, di pa ako naka-move on sa di mo pagpasok at pagkapanalo sa Senate. Sabihin, fans Alam mo, rin to. maraming mga ganyan, Jojo A. Noong 2022, wala namang ganyan Pero ngayon, meron talagang expression ng ganyan, frustration, at yung the electoral results na marami pa rin mga trapo ang nakapasok. So, maraming salamat sa mga suportang yan. And I know, hindi yan kulto. I'm sure. Yan ay base sa prinsipyo nila. Tsaka maraming mga bagong mga kabataan na botante ngayon. So mas sila, ang level of idealism nila for the country is medyo maganda pa. No, hindi pa sila tainted. Kasama na ako sa kabataan na yun. Oo, hindi. Mukha pa kami bata Okay, from Marion Janeo naman, dapat mag-vlog na rin ang mga progressive groups. Franz Castro, Calyodi, Arlene Rosas, Sani Matule, mag-vlog na rin daw kayo. Sen Luke o Attorney Luke. I might consider that. I might You even should, consider that. Yeah. From Alan Lilium, Sir Luke Espiritu, sana isa ka po sa private prosecutors sa impeachment ni Sara Duterte. Ipanawagan ninyo. Pakalatin nyo ipaniwagan. Pwede ba yun? Is that even allowed by Congress? Lahat naman ay private prosecutor. Kahit yung mga kongresista, they are considered private prosecutors. Okay. So, okay sa yan, ha? Okay sa akin. Ganun ba? Okay sa akin. O baka manditin ni BBM yun. Okay, BBM, ha? Dami ko nag-recommendation sa iyo. Okay, from Neo Anderson, sabi yan, ang alam ko, Tony, magkaaway si Inday at si Bongo. Kaya malalaman natin yan pagdating ng trial. Sabi nga, pagdating sa politika, walang magkaibigan. Puro sariling interes lamang. Gaya ngayon na nalaman si Bongo number 1 sa botohan sa Senado, mag-iisip yan. Kasi baka siya na lang ang tuwakbong presidente at kalabanin si Inday. Sara. Gusto ko talagang marinig yan. Sana mangyari yan. Ganon, ha? Susuportahan ko talaga si Bongo. Susuportahan ko siya. Ito, kaaway mo to. Last na muna to. Marami pa pero baka maubos yung oras natin. From Chris Ramo Dan Warit, sabi niya, talo na, wag na humirit pa. No. From 3.4, naging 6.4. Bakit hindi pa ako hihirit? Hindi, ang talo niya, ang taong bayan, kasi hindi ka nakapasok. Yun ang aking ganun. Ganun ba? Sige lang. Yan ang natin dyan. Okay, pero okay, if there was a song that you would sing now, nasa karaoke tayo, what would you sing? Ang hirap naman ng timpa. Yung mga tanong na hindi ko masasagot Wag lang my way, wag lang my way. Hindi, pwede rin my way. Would you sing that my way? Ano kinakanta mo pag karaoke? Kinakanta ko? Ang kinakanta ko, mga System of a Down Toxicity, mga ganyan. Wow, tindi. Toxicity, mga ganyan ang gusto ko. Pero yung quality, hindi mo lang makuha. Wag mo nang magtanong sa quality ng voice. Ganun ba? Hindi, kahit 1 or 2 toxicity. Yan, mga ganyan. Ay, wag. Matatalo tayo dyan. Mawawalan tayo ng support base niyan. Pero I heard that you dance. Do you dance now No, actually, honestly, Jojo, I promised never to sing, never to dance. Ayaw mo, ha? Ayoko. Miski yung ganong At sinabi ko pa,
Sinabi ko pa sa mga botante, pag nakita nyo akong sumayaw o kumanta, pugutan nyo na ako ng ulo. Nasabi ko na eh. Ano ba? Okay lang yun. I will take your on your word. I will on your word, no? Sige, but ano na lang, at least alam ko that what you sing is toxicity and ano. Siguro ilagay mo na rin yung My Way. My Way. And ang problema kasi sa My Way, diyan tayo mamamatay. Kasi pag kinanta ko sa video yan, hindi, basta pinapatay yung mga sintunado niyan. Siguraduhin mo lang na dalawang hawak mong mikropono. Yun ang ano ko. Ganun bang style doon? Style doon, dalawa. Pag may medyo pag palapit pa lang, bigay mo agad. Para tuwi tayo. Para two-way na. Two-way na. Okay yan. Diba? Okay. Safe ang buhay mo. Pagka nasa video ka. At this point, at this juncture, Attorney Luke, can you please give us your prayer for the country? A short prayer for the country. Well, I pray na ang ating turn towards barbarismo, which is yun ang nangyayari sa ilalim ng rule ng political dynasty, nagiging barbaric ang society natin, where violence becomes the rule. Impunity, grabe, ang pagpatay, ang corruption, matindi. Tapos walang solusyon na binibigay o pinoprovide sa ating mga problema. Sana yan ay matapos na. Matapos na rin ang rule ng mga oppressive na mga rulers natin, ang sistema ng mga political dynasty, at magkaroon ng totoong liberation sa ating bansa. Wow. Thank you very much. Yan po ang ating guest ngayong araw na ito sa Politica All the Way. And with you, and with what a good showing that you have from 3 million to 6.4 million, I think yung prayer mo niyan is well on the way. Thank you very much. on its way already. So, thank you. Attorney Luke Espiritu, Senator, thank you very much for coming. Susunod, siguro kahit di ka kumanta mag-isa, dalawa tayo. Baka yun pwede. Pwede siguro. Wala yun sa, kasi ang voice wala yun mo, sa usapan eh. Yun ang tatabon sa aking boses. At least hindi ka pa rin gumanon sa promise mo, hindi ka kakanta. Duet yun eh. Pero hindi naman sinabing duet. Kung duet, pwede. Pwede, basta magandang boses, ha? Basta okay. Thank you, Attorney Senator Luke Espiritu on Politica All the Way. Maraming salamat po. Maraming salamat. Politica All the Way. Alright, maraming salamat muli, Luke Espiritu, for joining us here in Politica All the Way. Now, in recap, sabi nga ni Luke kanina, between Bongo and Vice President Sara, mas beboto pa raw niya at i-urge niyan tumakbo si Bongo because mas malaki ang trust and confidence niya kay Bongo when it comes to governance, no? So medyo go siya kay Bongo as opposed to VP Sara. Now also with the Marcoses, ang kanyang sinabi naman si BBM daw should make better his remaining 3 years, yung kanyang natitirang years in office. Kasi yung outcome of the elections just validates the clout of the Dutertes, and yung kanilang sphere of influence is still strong. So, dapat galingan niya. Otherwise, talagang ma-overpower ng Duterte ang mga Marcoses kasi silang dalawa lang daw nagbabanggaan ngayon, no? Now, on a lighter note, ang kanyang favorite song talaga kinakanta is Toxicity. So, rockista talaga to si Attorney Luke Espiritu. And his prayer is for the dynasties to really, talagang mawala na, no? Sa ating bansa. Okay? So, dyan po nagtatapos ang Politica All the Way. Lagi po natin tatandaan, hindi po away, diskusyon lamang, opinion, hindi personalan. Ito po si Jojo A, always saying, peace and love. Politica All the Way.